dito. Ito na nga, baby. Akin na yan. Excuse me, miss. Hawak ko na ho yung bag. Bakit kinuha niyo pa ho sa akin? I saw this first. At saka, bakit ka ba interesado sa bag na to? Eh, halata namang hindi mo afford. I mean, look at what you're wearing. Ano yan? Okay? Ang cheap, girl! Dito, Divisoria. Okay. Huwag mo ang guluhin ang client namin si Miss Estela. I know your type. Mga walang pambili na pumupunta sa store namin. Miss Jen, here's my platinum credit card for the payment. Okay po, this bag is 2 million pesos only, Miss Estela. Oh, okay. Okay. What? 2 million pesos? My God! Bumibili ako ng bags dito pero hanggang 300K lang ang kaya ko. Tapos installment pa. Dito kaya ng credit card ko. Miss Estela, sorry po but your card was declined. Decline? Miss Estela, sorry po but your card was declined. Excuse me? My credit card madedecline? Baka naman sira yung terminal nyo. I-check mo muna with your manager. Go! No, 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 no! Kailangan may maisip akong paraan. I can't afford this bag! What? Ba't mo sinisira? Makita ka nung nagtitinda dito. Huwag mo ganyanin. It's none of your business. Dalawang milyon yan. Huwag mo ganyanin. Saan ko na ng quality yung card nyo? Baka nagdokumento nyo. You know what? Actually, hindi ko nabibilin tong bag na to. Kasi, come here, come closer. Sinira niya. May buta, sinira ng babaeng squatter na yan. I-charge niyan sa kanya. Eh, excuse me, ulit. Hindi ko sinira yan, hoy! Hindi ako sumira niyan. Kahit tignan niyo pa sa CCTV, hindi talaga ho. Excuse me, mag-ingat ka sa pananalita mo kay Miss Stella. Since clearly, wala kang pambayad sa sinira mo na bag. Guard! Guard! Bibili naman ako. Ipatambal ko sa pulis ang babaeng to. Tingin lang po ako, pero hindi naman ako yung Labas sumira. na yan. Ano nangyayari dito? Oh my God, si Rico. May-ari naman na... Ha? Tingin lang po ako, pero hindi naman ako yung Labas sumira. na yan. Ano nangyayari dito? Oh my God, si Rico. May-ari naman na... Ha? Anak niyo po siya? Ba't hindi mo alam? How dare you treat my daughter like this? Oh my God! Ang babaeng yan ang heredera ng mga Cervantes? What's the problem, Toy? Ito pinagbintangan ako eh. Sorry po, Daniel. Ano, sorry? Hindi mo kilala ang anak ko? Manager ka rito, di ba? Hihiyaan niyo na ho pa. Pumunta naman ho talaga ako dito para bumili ng bag. Oh. Babayaran ko na lang po yung nasira. O ito yung ito yung mabayad ko dun. Sa, ibalit mo na yung bag. Pinagbintangan mo kasi ako. Pinagbintangan mo ako. Sa susunod kasi, te, huwag kang manghuhusga basta-basta, ha? Opo. Kasi hindi lahat ng ginto umikinang. Sa susunod, kilalanin mo ang mga hinahawakan mo. Sorry po, Daniel Rico. Sige na, ba? Tama na ang kaso, sorry mo. Balot ko. Balot na yung bag na yan. Makaalis na kami. Ano? Sumunod ka na lang. Papa, Sandali, sandali.
Dahan-dahan kasi. Alam mo, nahihirapan na ako. Bakit? Nahihirapan na ako dahil wala akong maalala. Ano ba? Wala ba akong boyfriend? Wala ba akong asawa? Wala man lang tumutulong sa akin para may maalala ako, di ba? Pumami ka nga. May tinatago ka ba sa akin? Ako? May tinatago sa'yo? Huh, imposible. Papa, Sino to? Toyang, ako si Randy, ang asawa mo. Toyang, ako si Randy, ang asawa mo. Oo, ako ang asawa mo. Tinanggap at pinakasalan mo ko. Kahit mahirap lang ako. Paano ka nakapasok dito? Kumatok ako sa gate, nakabukas, pumasok ako. Pasalamat ka walang security kanina. Lakas ng loob. Dahil wala kami rito, no? Papa, totoo sinasabi niya? Na, Asawa ko to. nung magrebelde ka, naghanap ka ng mapapakasalan. At yan ang napakasalan mo. Mukhang kambing. Ang sakit nyo naman magsalita, Don Enrico. Pabayaan nyo na kami ni Toyang. Baka sakaling bumalik yung pag-iisip niya kapag ka nagsama kami. Lo, tanungin mo naman ako kung gusto ko. Ayos na. Pumayag na si Don Enrico na tumira ako sa mansyon. You know, I still can't believe na asawa mo yung heredero ng mga Cervantes. Tapos, nakaaway ko pa yun sa store kanina. Well, kasalanan ko rin naman. Pinapatay ko noon yung asawa mo without even checking who she is. Ma'am, Anong balita? may impormasyon na ako tungkol sa pagkatao ng asawa ni Randy. Di kayo maniniwala kung sino siya. Wala akong pakialam kung sino siya. Basta patayin mo at palabasin mong isang car accident. Susunod po. Kaya nga never ko sa'yo sinabi na kung sino yung asawa ko eh. Pero pinagtangkaan mo pa rin yung buhay niya. Can you blame me? That's how much I love you. Ewan ko sa'yo. Basta ganito yung plano, okay? Papaikutin mo si Toyang para makuha natin yung pera niya. Okay. Stella, lahat gagawin natin. Sige, akong bahala. Nanakawin natin ang kayamanan ng mga Cervantes. Mahal, merienda ka na. Nagluto ako ng favorite mo. Ano yan? Turon! Oo, Banana Q! at saka, Prutas! kita ko nga. Kaya naman pala kita nagustuhan. Siyempre pa. Ang sweet-sweet mo sa akin. Wait lang. I-jingle muna ako kasi nga medyo pangit naman kung dyan ako jumingin. Di ba? Bumalik ka agad ah. Wait lang. Diyan ka lang ha. Ma'am. Ma'am, kung ako sa'yo, mag-iingat ako kay Sir Randy. Bakit naman? Hindi po siya mapagkakatiwalaan eh. Anong ibig mong sabihin? Eh kasi po, di ba, nung na-aksidente po kayo, ako yung nurse na nag-asikaso sa inyo. Eh, bago po kasi kayo makomatos, may nabanggit po kayo sa akin.
tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Nersa. Buhayin mo ako. Gawin mo lahat para makiligtas ako. Kasi gaganti ako sa asawa ko tsaka sa kapit niya eh. Sila yung may kakagawan nito sa akin kung bakit ako nagkaganto. Buti na lang sinabi mo sa akin. Ma'am Toyang, malaki po yung utang na loob ko sa inyo ng pamilya niyo. Kasi nung nawalan po ako ng trabaho sa ospital, hinar po ako ni Don Enrico dito sa mansyon. Kaya dito lang po ako para tumulong. Salamat, Cynthia. Hindi ako papayag. Aalamin ko yung totoong pakay niya sa akin. At kung sino yung kabit mo. Kung ako sa'yo, mag-iingat ako kay Sir Randy. Hindi po siya mapagkakatiwalaan. Aalamin ko yung totoong pakay niya sa akin. Teka, mahal. Bakit hawak mo yung phone ko? Siyempre, nag-imbestiga ako kung may message ba yung kabit mo. Para malaman ko kung sino siya. Pero wala akong nakikita, ah. Wala. Tinignan ko lang yung mga pictures natin dati. Baka kasi may bigla akong maalala. Di ba? Oo nga. Buti na lang malinis yung cellphone ko. Kasi nag-uusap kami ni Estela sa Spotify gamit ang mga kanta sa playlist namin. Nilagay niya ang kantang Tagpuan. So, ang ibig sabihin, nasa paborito naming restaurant si Estela. Wait, pupuntahan ko siya. Mahal, may pupuntahan lang ako saglit na investor. Magtatayo kasi akong business. Mag-ano siya dun eh. Siyempre naman, mahal. Ingat ka dun muna. Babalik ako agad. Ha? Sige. Ano yan? Bebeso ka. Mag-asawa tayo, di ba? Huwag na, okay na ako. Sige, ako na. Ayun. Babalik ako agad. Babalik ako agad. Hindi. Ma'am, Samahan mo ko. saan to? Susundan natin si Sir Randy mo. Titignan natin kung sino yung babae niya. Kabet, ma'am. Oo. Wow. Exciting. Papalaba ka lang, ma'am. Tara. Nilagay niya ang kantang Tagpuan. Ang ibig sabihin, nasa paborito naming restaurant si Estela. Mabuti na lang talaga may amnesia yung Toyang na yan. Mas madaling utuin. Pero... sigurado ka ba na hindi ka nasundan? Tulog na si Toyang. Tsaka pwede ba, Estela? Huwag mo akong hawakan sa bato. Tumitindig yung balahin mo.
Randy, mahal? Randy, mahal? Lalabas ka ba o lalabas ka? Hindi niya pa rin malaman masisira yung plano natin. Paano gagawin natin? Ano ba? Ba't ka ba nanginginig dyan? Mag-isip ka! Kasi nga, ang bigat na kami nito eh. Ilabas mo yung gamit mo! Ano gagawin natin? Pag-isip pa, hindi niya pwedeng malaman. Hindi ko yung naisip! Dapat nga ikaw nag-iisip eh. Estela, ano ba? Ano? Estela! Sino yung gamit mo? Ano niya nalaman? Wait lang. Sabi mo, hindi ka sundan. Sandali lang, nanginginig na ako. Hindi ko nga alam Babasagin ko tong pinto o babasagin ko yung mukha mo! Paano gagawin ko? Estela, mabigat yung kamay nito. Ayoko na masaktan ulit. Ano ba? Okay, Randy, mahal. Sandali lang. Ma'am Toya, ano gagawin nila? Ayun ka. Randy, mahal. Are you ready? Galing, hindi sumasagot ah. Sino yung gamit mo? Wait lang. Sabi mo, hindi ka sundan. Namiss kita. Nasaan ang kabit mo? Kabit? Sinong kabit? Nasaan dito? Ano yung sasasabihin mo? Wala naman akong kabit. Dito ba? Oh, wala. A, B, C, D. Oh, Uji na. Oh, my God. Ano kabit ba? May kabit ka ba o wala? Wala! Sino to? Goldfish! Ano? Juan? Sa kabila! Alam mo yung ka, ikaw yung wala kami! Baka bitaw yung mga kabukaan kita, ikaw yung babae dun sa tindahan ng bag, di ba? Hindi! Ay, hindi! Baka! Patoya! Hayop ka! Hayop ka! Papasagin ko talaga ang mukha mo! Papasagin ko yung mukha mo! Ma'am! Ma'am Toya! Ano to? Bobo pa kita ang pinatawag ko! Ma'am Toya, ang tama na po yan, Ma'am Toya! Ay, buhok ko! Alam mo ba ang mahal ng buhok ko? Ma'am Toya, ang importante po to! Sige, ikwento mo! Ano yun? Ano? Hindi ko po! Ano? Itadami po sa puso! Tama na. Eh, Papa. Talaga po bang okay na kayo? Okay na ako. Mabuti naman ho kung ganun. Eh, kasi ang sabi sa akin ng doktor, kamunti ka na daw ho kayo. Buti na lang naisugod namin kayo kagad sa ospital. Ayos na ako. Ha? Kaya lang,
Mabutit ganun lang dahil napaisip ako. Ano po yun? May isang malaking sikreto akong dapat masabi sa'yo na pinagkatago-tago ko. Sikreto? Ano yun, Papa? Toya, hindi lang ikaw ang nag-iisang anak namin ng mama mo. Oh? May kapatid ka. Babae din. Kaya lang, nakidnap siya ng baby pa. Pilit naming pinagtyagang hanapin ng mama mo. Hanggang sa nakamatayan na niya ito. Kaya naisip ko, bago pa ako tuluyang mawala, ipangako mo sa akin, hahanapin mo siya. Papa, huwag ko kayo magsalita ng ganyan, ha? Hindi pa ho kayo mawawala. Haba pa ho ang buhay niyo, ha? Pero pinapangako ko pa sa inyo. Hanapin ko yung kapatid ko. Si Toyang may kapatid. May isa pang heredera si Don Enrico. Hindi lang ikaw ang nag-iisang anak namin ng mama mo. Ipangako mo sa akin, hahanapin mo siya. Paano pa natin huhut-hutan niyang si Toya? Kinabukan niya na tayo. Paano kung hanapin natin kapatid ni Toyang? Malay mo, may pabuya si Don Enrico. Wow! Hindi ko muna sinabi kay Papa na ng babae si Randy. Baka atakihin na naman siya sa puso. Toyang, huwag kang umiyak. Hindi mo naman deserve na dakan sila eh. Si Toya nga si Cindy yun. Alam mo, Cindy, Toyang na lang. Kaibigan naman na rin tayo, di ba? Alam mo, Cindy, hindi ko alam. Hindi ko ma-explain bakit ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, Ma'am Toya. Ay, Toya. Malaki yung utang na loob ko sa inyo ng pamilya niyo. Andito lang ako para tumulong. Kung gusto mo, ako na lang muna yung kakausap sa private investigator na maghahanap sa mga wala mong kapatid para makauwi ka na. Sintay mo ka na. Salamat. Hindi, pero kailangan ko pang ibigay ito sa kanya. Ito ang magpapatunay na magkapatid talaga kami dalawa. Ang sobrang halaga nito. Itong lakit natin. Nag-iisa lang ito sa buong mundo. Gawin mo na ako. Sintay na ka na. Lakit ko to ah. Bata pa lang ako. Nasa akin na daw to eh. Sabi nung nag-ampon sa akin. Ako yung nawawalang anak ni Don Enrico? Ako yung nawawalang anak ni Don Enrico? Diyos ko, ako nga. Kapatid ko si Toyang. Hala! Sino kaya yung ate sa akin? Ako siya. Kung siya, nag-bunso ako. Hala!
Hindi na pala magaan yung loob ko sa kanya. May ate na ako. Tingnan mo nga naman. Si Cindy pala ang nawawalang anak ni Don Enrico. At siya yung isa pang heredera ng mga Cervantes. At yung locket niya ang pruweba. Ano? Tawagin mo. Tawagin mo. Sino si Toyang? Umalis na eh. Ano? Si Cindy. Tawagin mo dito. Cindy! Po, Tawag ka. Hindi ka lang. Randy? Ewan ko ba dito? Ikaw lang. Hoy! Stella? Ano ba? Hubarin mo yung locket mo. Ayoko. Tsaka ano gagawin mo sa locket ko? Hubarin mo. Ayoko. Ayaw mo hubarin, ah? Aray ko! Hoy! Aray! Uy! Ba't mo ginawa yung Stella? Kawawa naman! Dok! Dok! Ano ba ang tanga mo? Kumaingay. Wala pang nakakaalam sa totoong pagkatao ni Cindy, kaya ililigpit mo na yung hayop na yan. Intindihan mo? At ako ang magpapanggap na nawawalang eredera ni Don Enrico. At makukuha ko na ang yaman nila Toya. Hubarin mo yung locket mo. Ayoko. Ayaw mo hubarin, ah? Aray! Ano? Nagawa mo na ba yung inutos ko? Patay na ba si Cindy? Patay na siya. Nailibing ko na siya. Nagsinungaling ako kay Estela. Kasi nga, hindi ko kayang pumatay ng tao. Lalo na kung si Cindy, nakapatid pa ni Toyang. Cindy, pasensya ka na, dito kita dinala. Hindi ko kaya kasing patayin ka eh. Tsaka, hindi ka pwedeng makita ni Estela. Huwag kang lalabas dito ah. Kuya Randy. Pawalan mo na ako, please. Balik niyo na sa akin yung lakit ko. Huwag mo hayaang lokohin ni Stella si Don Enrico. Cindy? Ay, Toyang, Pa, nasaan si Nurse Cindy? ito nga hindi sumasagot eh, pero tinulungan niya pa akong hanapin yung nawawala akong kapatid. Yung sinabi mo. Hindi nyo na kailangan maghanap. Ako ang totoo mong anak, Papa. Ako si Stella. Hindi nyo na kailangan maghanap. Ako ang totoo mong anak, Papa. Anong pinagsasabi mong lokarit ka? Meron akong pruweba. Nasa akin na tong locket ito mula pagkabata pa lang, Papa. Kaysa isang lakit ng mga Cervantes. Papa.
Pinasadya ng iyong mama mula pa sa Italia. Kung tanging pag-aari lang ng mga Cervantes, walang katulad sa mundo. Papa, huwag mong sabihin naniniwala ka. Papa, kakambal na sinungaling yan. O sige nga, paano mo nalaman yung tungkol yun sa lakit na yan? Papa, narinig ko si Cindy at yung investigator nyo na nag-uusap. And that's when I realized this has been with me all along, all these years. Sarap sungal-ngaling itong sinungaling na to. Papa, huwag ka maniniwala sa kanya dahil baka yung lakit na yan, peke. Peke yan. Totoo siya, Toya. Hindi ako maaaring magkamali. Totoo siya. Papa, lumaki po ako sa ilalim ng tulay. Wala po akong mga magulang. Pero nagsumika po ako, nag-aral po ako, nagtrabaho po ako. At itong lakit po na ito lang po yung kasama ko, ito lang po yung bitbit ko. Ginagabayan po ako nito. Papa, huwag mo sasabihin maniniwala ka sa scammer niya, huwag kang magpapaniwala dyan. Umaarte lang yung tingnan mo. O sige, ganito na lang. Kung talagang ikaw yung nawawala kong kapatid, tara sa ospital, magpa-DNA tayo, tumayo ka dyan. Papa, huwag mo sasabihin maniniwala ka sa scammer niya, huwag kang magpapaniwala dyan. Umaarte lang yung tingnan mo. O sige, ganito na lang. Kung talagang ikaw yung nawawala kong kapatid, tara sa ospital, magpa-DNA tayo, tumayo ka dyan. Charlie! Kumakahinga, Papa! Charlie, tumawag ng nurse! Tumawag ng nurse! Sino ba sabi? Kahit na sino sa inyo! Tumawag kayo ng doktor! Hindi ako makahinga, Papa! Paka-arte, paka-arte. Mapano ka? Wala din sa babae na nag-iinarte. Tignan mo, tumatawa pa yung side eye, oh. Diba ganun, oh? Toyang sa kanilang DNA test na sa susunod na lang. Mas importante yung kalagayan ni Stella. Sige na, pagbigyan mo naman ako. Bago po maubos ang oras. Stella. Papa, salamat, Papa. Kasi ang tagal kong walang ama. Tama na. Ang tagal kong hindi naranasan na magkaroon ng ama. Tama na. Papa, masyado lang ako naging masaya kasi finally nakita na kita. Tama na, anak. Hindi ako makahinga. Tama na. Charlie! Asa na ang doktor? Grabe ng concern. Pa nga sigurado, concern agad. Tama na. Papa! Oh! Huwag kang maniwala sa babae na yan. Okay na. Malakas ang kutob ko na nagsisinungaling ka, Estela. Pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Malalaman at malalaman ko din kung ano ang sikreto mo. Hindi ako makahinga, Papa. Kung talagang ikaw yung nawawala kong kapatid, tara sa ospital, magpa-DNA tayo, tumayo ka dyan. Dali. Oh, what's the food? Hipon? Walang iya ka. Akin ang damit mo, no? Ganda, Wow. Pati hikaw. Pati hindi tayo magkasize ng paa, pati ba naman yan? Sinuot mo pa? Huwag mo sabihin pati panty ko suot mo. Hindi panty. Yung tibak mo na violet. Alam pang Tuesday ko yun eh. Papampam ka talaga.
Duh! Siyempre, magkapatid tayo. Dapat naghihiraman. Si Rito? Ayun na yan, ayoko na maigit. Bigil ka na. Ito na nga yan. I'm hungry. Sasampal ko to. Sino nag-request ng bangus? Wala na. Ano ba to? Anis mo itong pagkain mo? Hindi ka ba naman tanga? Hindi naman pang atin yan. Pang hardinero yan. Kasi sinabi sa akin ni Manong, ang dami niya na daw bulate. So nilagyan kong pampurga. Ay, gutom ka kasi. Laps ka na laps, hindi naman iyo. Hayop ka talagang toyong. Ay! Ako pa hayop ngayon. Oo, di ba? Paartihan mo. Deserve. Pang hardinero yan. So nilagyan kong pampurga. Oo, di ba? Paartihan mo. Saan kaya tinago ni Kuya Randy yung cellphone ko? Kailangan ko makuha yun. Ito na! Nakita ko na rin. Kailangan ko matawagan si Ate Toyang. Kailangan niyang malaman na ako ang kapatid niya at impostora si Stella. Cindy. Hello? Hello, Cindy? Asan ka ba? Ba't di ka nagpapakita? Toyang, may kailangan kang malaman sa katoon ng tunay mong kapatid. Ha? Ano yon? Si Stella, isa siyang Ano si Stella? Hello, Cindy? Cindy, ano si Stella? Cindy? Si Stella, isa siyang Cindy, ano si Stella? Toyang. Toyang. Paano wala ng signal? Aka na nga yan! Papahamak pa ako sa'yo eh. Dito ka! Dito ka! Baho, ah. Iha. Ka ba naman? Ilang araw at gabi na kitang nakikitang ganyan ah. What seems to be the problem? Si Toyang Papa. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin po ako tanggap na totoong kapatid. Minamaliit niya ako. Napakawalang hiya ni Toyang. Iha, anak. How can I make your day better? Tell me. Ipapakilala niyo po akong anak niyo sa reunion natin. Tapos, sabi mo, Papa, ipaparanas mo sa akin na yung buhay mayaman. Sabi mo rin, bibigyan mo ko ng mga kotse tsaka mga properties.
ibibigay ko sa iyo lahat ng yon. Like I told you. Antayin lang natin dumating yung DNA test to prove na ikaw na nga yung hinahanap kong anak. Papa! Papa, I love you so much! I'm so lucky to have you. Ah? Papa, Ito yan. huwag ka nga magpamanipula dyan sa babae na yan. Tinan mo, dinadaan ka sa iyak-iyakan, tapos nagdadrama-dramahan. Ramdam na ramdam ko at sigurado ko na hindi ko kapatid sa Estela. Excuse me po, dumating na po si Doc. Dala na daw po niya yung resulta ng DNA test ni Don Enrico at ni Ma'am Estela. What? Akala ko next week pa yan. Katapusan mo na, Estela. Ngayon, alam ko na nagpapanggap ka lang bilang kapatid ko. Booking ka na! Excuse me po, dumating na po si Doc. Dala na daw po niya yung resulta ng DNA test. What? Akala ko next week pa yan. Don Enrico, magandang araw po. Pistoya, Estela, hawak ko na po ang DNA test results. Teka, ang bilis naman. Baka naman nagkamali yung resulta niyan sa sobrang bilis ginawa. Teka lang, hindi nagkakamali ang DNA test, ha? Baka sabihin mo, kinakabahan ka lang kasi mabubuking ka na. Bakit ba ang hirap sa'yong tanggapin na magkapatid tayo? Sigurado ako magmamatch yung DNA namin ni Papa. Dahil anak niya rin ako. Okay, Tingnan natin. that's enough, the two of you, ha? Talagang pinamadali ko kay Doc ang DNA test because I really want to prove something to myself. Naniniwala ako na kapatid mo siya. Anak ko siya. Formalities lang ito. Ano ba kayo? Kaya nga, Estela. Kakabahan. Oh my God! Anong gagawin ko? Paano ko mapipigilan ang paglabas ng DNA test na to? Sigurado mabubuking na yung mga pagpapanggap ko! Hindi totoo to. Hindi totoo to. Patingin. It's true. 99.9%. Ikaw nga nga. %. Ikaw nga nga. Titi lang, Papa, hindi totoo yan. Pineke niya yung result, di ba, Doc? How on earth could I do that? Sige nga. Mabuti na lang sumunod si Doc J sa usapan namin. Sandali. Ginagawa mo lang ba to dahil may kailangan mo sa akin? Dahil ako yung doktor na mag-handle ng DNA test ni Manny Don Enrico. Of course not. I really like you. Ikaw ang tipo kong lalaki. Basta, kailangan dudoktorin mo yung resulta ng DNA test para magmukhang ako talaga ang totoong anak ni Don Enrico. Huwag kang mag-alala, Stella. Babaguhin ko ang DNA test results. Sige, sa ngayon wala akong pruweba, pero antayin mo pa, patunayan ko na nagsisinungaling ka talaga. Bakit ba puro ka bintang? You know what? If I were you, my dear sister, sisimulan ko ng masanay. Kasi magkapatid naman talaga tayo eh. And that's the truth. Bukan mo na. Bukan mo na. Tama na yung bangayan, ha? Ganito lang. The test is final. Hindi yun nagsisinungaling. Let's move to bigger things. Dahil nga nagkasakit na ako, gusto ko makahanap na ng kapalit ko
bilang CEO sa Cervantes Group of Companies. And paano ka naman mamimili sa aming dalawa, Papa? Well, that's very simple. Parehas ko kayong pagtatrabahuin doon sa isa sa mga branches ng restaurants natin. Magsisimula kayo bilang staff doon. Ngayon, kung sino ang mas magaling, yun ang posible kong piling CEO. Wait, what? You mean magiging staff lang kami? Ako, Papa. Gagawin ko ang lahat. Kahit mag-umpisa ako sa walang-wala. Ako rin. Pom-pom. Parehas ko kayong pagtatrabahuin sa isa sa mga branches ng restaurants natin. Kahit mag-umpisa ako sa walang-wala. Ako rin. Ma'am, may I recommend po, meron po kami inaalok na filet mignon with cream sauce. Sige, Iha. Yan ang gusto ko. Creamy sauce. Yan na lang ang orderin ko. Sige ma'am, sigurado po ako mag-e-enjoy po kayo sa pinili mo. Sandali lang po ah. Pida-pida. Excuse me, miss. Yes ma'am. Ganito ba talaga serving time nyo? Ang tagal. Asan na yung order ko? Pasensya na po kayo ha. Sige po, kukunin ko lang po saglit ha. Pakibilis naman, please. Ma'am, thank you for waiting. Ito na po yung order nyo. What's this? Ba't hilaw tong sinerve mo sa akin? Ang tagal kong hinintay tapos palpak? Hello po? Di ba, miss? I kept on repeating na gusto ko medium well ang pagkaluto para sa anak ko. Tatanga-tanga ka naman, miss. Pasensya na po. Sinabi ko naman po talaga kay Chef kung ano po yung gusto nyo eh. Oh my God! Tignan mo nga naman ang karma. Si Toyang pumalpak. Ako ang nagpalit ng steak para mapahiya si Toyang. Ikaw ang manok ko, Ma'am Stella. Ako nang bahala para maging bida ka. Basta i-promote mo ako ng district manager pag CEO ka na. I like how you think, Norman. Sige, tulungan mo ko. Akong bahala sa'yo. Where is the manager? I need to talk to the manager. I'm the manager po, ma'am. Pasensya na po kayo, bago lang ho kasi itong waitress namin. Sorry po talaga. Anong sorry? Ma'am, pwede ba natin ipasara tong resto na to? Magre-release ako ng negative review. Huwag naman, anak. Maraming mawawalan ng trabaho. Ganito na lang. Miss, bigyan mo ang anak ko ng perfectly cooked medium well steak. Sige po, sasabihin ko na lang po sa chef. No! Ikaw ang magluto. Pag bumalpak ka na naman ulit, ipapasasante na kita dito. Maliwanag ba? Diyos ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ako marunong magluto ng steak. Everybody out! Bilis! Toyang, halika. May 30 minutes ka para lutuin yung in-order ng mag-inang bruha dyan sa labas. Pag hindi nila nagustuhan ng niluto mo, sesante ka. At ayun ang ire-report ko kay Don Enrico. Naiintindihan mo? Tabi! Sumusobra na si Stella. Nakuha niya na lahat ng gusto niya eh. Naloko na nga niya si Don Enrico. Pero ayaw pa niyang tigilan si Toyang. Kawawa naman si Toyang. Ingat ka, dandan lang.
Randy. Ano ginagawa mo dito? Ha? Alam ko na. Pagtatawanan mo rin ako. Hindi pa ba kayo masaya ni Stella sa lahat ng mga pinagagawa niyo sa akin, ha? Tama naman na, Randy. Pagod na ako. Sige na, talo na ako. Panalo na kayo. Umalis ka na, doon ka na. Tabi. Tabi. Teka lang, anong ginagawa mo, Randy? Hindi mo natatanong, dating nagtrabaho ko dito sa restaurant nyo. Dito tayo nagkakilala. Ha? Dito mo rin ako minahal. Kahit na isang kusinero lang ako, minahal mo ako. Anong ginagawa mo? Tinutulungan kita. Ito na po, ma'am. Anong pakiramdam na yung pagiging CEO mo nakasalalay sa isang tipak na baka? Akala mo ba kinakabahan ako? Hindi ako kinakabahan dahil hindi ako nag-iisa. Wow! Bakit? May kakampi ka na? Siguraduhin mo lang na okay na yung steak ko, ha? Like what I said, kapag hindi nasarapan ng anak ko, tanggal ka na dito. Masarap. Good job! Ano, gusto mo ng pulutan? Pagluluto kita. Ano ba gusto mo? Meron dito sisig. Sarap ka na. Tinga! Magluluto mo ako? Siyempre. Ano ang paborito mo to? Ay, hindi mo pala alam. Ayan na. Teka nga lang. Bakit mo ba ako tinutulungan? Eh, pwede nang maging CEO si Stella kung nasisanti ako, di ba? Eh, paano alam sa sarili ko eh. Hindi mo kasi maalam na ganun yung pinaggagawa sa'yo ni Stella eh. Kaya, naluluwa ko pang magluto ng Stella. Kaya pala nasarapan yung customer sa luto ni Toya. Tinulungan mo siya magluto ng steak! Hayop ka! Aray! Dali na! Bitawan mo ka! Ikawan ka ako! Gugulugin ko mo! Panira ka talaga! Ano ba? Tigilan mo ako! Makulit ka! Ano ibig sabihin nito, Randy, ha? Anong ibig sabihin nito? Ano? Tinutulungan mo siya magluto ng steak? Bakit? Nilalandi mo na naman tong babaeng to? Hindi naman sa ganun. Ano? Tama bang narinig ko? Hindi naman pala ikaw ang nagluto ng steak, Toyang. Ibig sabihin, nandaya ka. Tinulungan niya lang ako. No need to explain. Bagsak ka sa performance mo. And ako mismo ang magsasabi kay Don Enrico na hindi ka karapat-dapat na maging CEO ng kumpanya dahil wala kang delikadesa! Please, wag. Kung sisisantihin nyo si Ma'am Toyang ng dahil lang sa pandaraya,
Eh ano yung ginawa nyo, Ma'am Stella at Sir Norman? Di ba pinalitan mo, Sir Norman, na hilaw na steak yung order kanina? Para lang mapahiya si Ma'am Toyang? Tapos, Ma'am Stella, pumayag ka. Kapalit ng pinangako mong ipopromote mo si Sir Norman kapag naging CEO ka na. Totoo ba yun? Kung sisisandihin nyo si Ma'am Toyang ng dahil lang sa pandaraya, eh ano yung ginawa nyo, Ma'am Stella at Sir Norman? Di ba pinalitan mo, Sir Norman, na hilaw na steak yung order kanina? Para lang mapahiya si Ma'am Toyang? Ano pinagsasabi mo, Dante? Ikaw na kutong lupang janitor ka. Kilala mo ba kung sinong binabangga mo? Lumayas ka dito, Dante. Ayoko ng empleyadong sinungaling. Si Sandy ka na ako ng babalik. Teka lang huwag niyo ibayin yung usapan. Totoo ba yung ginawa niya para mapahiya ako? Alam mo niyo, kamuntikan na akong masisante kanina, Norman, Estela. Walang pruweba yung janitor na yun sa mga paratang niya sa amin. Pero yung pandaraya mo, kitang-kita ko. Norman, tama ba ang sinabi sa akin ni Dante na sinasante mo siya? Sa kaalaman ng lahat, si Dante ang minamaliit niyong janitor ang ginamit kong mata. Mata ko dito sa restaurant habang at kapag wala ako. Siya lang ang inatasan ko at binilinan na mag-report sa akin ng lahat na nangyayari dito. Walang sino pang iba. Kung kaya alam ko na totoo pala. Totoo na sinasabotahe mong anak kong si Toya. Alam ko na totoo pala na sinasabotahe mong anak kong si Toya. Papa, it wasn't my fault. It was Norman all along. Siya yung nagplan para isabotage si Toyang. Halika. Makinig ka sa akin. Ora mismo, bitbitin mo lahat ng gamit at lumayo ka sa paningin ko. You are fired. Bago pa ako makaisip ng mas masahol, umalis ka sa harap ko. Papa, teka lang ho. Bakit si Norman lang? Paano ho tong babaeng to? Kasabot yun eh. Bakit ako na naman yung nakita mo? May kasalanan ka rin naman Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Toya. Stella, gusto kong malaman mo na disappointed ako sa ginawa mo. Ganyan ba ang gagawin mo bilang may-ari ng kumpanya? Ang magpadala ka sa suhol at buyo ng ibang tao? I am so disappointed with you.
Pinahiya mo ako kay Papa sa rest. Hindi kita pinahiya. Ang tawag doon karma kasi nananabutahe ka, di ba? Kung may sinasabutahe dito, yung pagmumukha mo. Mukhang basahan at tinapak-tapakan. Wow. Kung meron magiging mukhang basahan dito, ikaw yun. Pag hindi mo ako tinantanan, sabi nga, Ah! Ay! Toya! Stop! Alam mo, kaya mo ako, ha? Ah! umaabuso ka na. Toya! Hindi ba kayo titigil? Toya! Stella! Halika. Pasok ka. Dok, kumusta ang pasyente mo? So sorry, but naapektuhan po yung nerve area ng mata ni Stella dahil dun sa pagkakahulog niya, resulting to a TON or traumatic optic neuropathy. At nabulag siya. But don't worry po. I'll do my best. I'll schedule treatments, therapy, para mapabilis yung paggaling niya and makarecover yung eyesight niya fully. I can't believe it! Punan na ako! I can't believe it! Kasalanan mo, Toyang! Oy, una sa lahat, hindi kita tinulak ha. Nagpakahulog ka doon. I guess, hindi mo na talaga ako matatanggap na kapatid mo. Mas mabuti pa, lumayas na lang ako sa mansyon na to! No! Walang aalis. Stella, you need more care and affection dito. And not in your condition. Oh. Toyang, ano ba? Titigil ka ba o hindi? Pwede ba? Lumabas ka muna. Papa, ako lalabas? Lumabas ka muna. Papa, bakit ba hinahayaan yung paikutin kayo ng babae na yan? Toyang naman, please. Pinag-aayos kong ba kayo magkapatid, di ba? Matagal na wala yung kapatid mo sa'yo. Hindi mo alam na meron eh. So she deserves lahat ng affection and love na pwede natin ibigay. At lalong hindi ko na gusto na natin ito. Umabot na sa ganito, itulak mo siya sa hagdan. Papa, hindi ko tinulak yung babae na yan. Sige, mukha ka namang nauto na talaga niyan. Kung ganun, ako na lang yung aalis. Mukha namang wala na akong lugar dito sa pamamahay niyo eh. Ako na lang ang aalis para matahimik na yung babae na yan. Lalong hindi. Hindi mangyayari yun. Tulungan mo naman ako. Inaayos ko kayo magkapatid. Ano ka pa? Papalalabas din ng katotohanan dahil alam ko at ramdam ko na hindi ko kapatid yung babae na yan. Toyang, sandali! Kuya, dala mo na ako sa rest house. Yes, ma'am. Sundan mo si Toyang. Patayin mo siya ngayong gabi. Masyadong masikip tong mansyon para sa aming dalawa. Stella, hindi ko kayang gawin yun. Pag di mo ginawa yun, gagawa ako ng paraan para magalit sa'yo si Don Enrico. Kuhang-kuha ko ng loob ni Papa. Sige ka, papakulong kita.
Ang ganda pa rin ni Toyang kahit natutulog. Kailangan gawin ko na to, Toyang. Patawarin mo ako. Hindi ko talaga kaya. Hindi ako mamamatay tao. Ako to! Ako to! Hindi naman kasi. Baba mo nga yan! Hayop ko naman kasi. Bakit naman... Ba't nandito ka? Akala ko magdala ako ang pangit eh. Alam mo, muntik mo na akong mapatay. Iampas mo sa akin yan. Ang papatayin kita. Akala ko magnanakaw ka eh. Nervous ako sa'yo. Sige, tutuloy na ako. Dito ka nga muna. Umupo ka na. Umamin ka nga sa akin. Bakit mo ako niloko? Bakit nagkaroon ka ng kabit? Bakit si Estela pa? Bakit yung impaktipang yun pa? Randy, naging masama ba ako dati? Hindi. Naging mabuti ka nga sa akin eh. Yung pamilya mo, araw-araw ako minamalit. Di hamak na kukulang ako sa restaurant nyo. Kaya ayun, nung nakilala ko si Estela, nahulog yung loob ko sa kanya. Pero minsan, parang napapaisip ako na sana hindi na lang nahulog yung loob ko sa babae na yun eh. Hindi ko naman talaga kilala yung totoong ugali niya eh. Pakasama pala ng ugali nun. Anong ibig mong sabihin, Randy? May iba pa bang ginawang masama si Estela? Oh, shucks. Hindi pwedeng masabi ko kay Toyang na nagpapanggap si Estela na kapatid niya. At si Estela rin na nagtangka sa buhay niya. At saka si Estela rin ang nagkidnap kay Cindy. Lord, patawarin niyo po ako. Pero isasabit kasi ako ni Estela pag nagsalita ako. Randy, okay ka lang? Ibig sabihin, yung babae na yun, masyadong butangera. Mangamba, nandito lang ako, di mo na kaya. What is this feeling? Teka, ang alam ko may amnesia ako. Pero ba't ganun? Bakit ganito yung nararamdaman ko sa mukhang hito na to? Gusto mo ng tubig? Kuha muna ako saglit ah. Bakit parang mahal ko pa rin si Toyang? Kahit pa lumayo, Bakit pa kasi hindi mo nalaiwanan si Randy? Hindi mo na siya kailangan pa. Ikaw na heredero ng mga Cervantes. Kapag nailigpit nila si Toyang, siya na yung isusunod ko. One problem at a time. Sige. Sige. Si Randy? Pwede ka dito, huwag ka dyan! Huwag ka dyan! Bakit? Palagi kong iingat pagdating. Isan ako! Lara! Isan mo! Randy! Stella. Ano na naman pa? Pasensya ka na. Hindi ko nagawa yung pinapagawa mo sa akin eh.
Hindi ko kasi kayang patayin si Toyang. Ano? Ang tanga mo naman! Yan na nga lang yung gagawin mo, hindi mo pa magawa! Yan ang brief yan. Ha? Yan ang brief to. Ano ba? Alam mo naman ako magsabi yan. Kaninong brief to? Hindi sa akin yan. Yak! Sigurado ka ba? Kailan ka pa nanganak? Ha? Sino bata yan? Sino to? Teka lang! Sandali! Randy! Randy! Randy, tama na! Hindi na si Randy! Sandali! Randy! Tama na! Tama na! Pakatapos lahat ng mga ginawa ko sa'yo, ha? Ito ay susukli mo sa akin, ha? Wala kang utang na loob. Tandaan mo yan! Malalaman lahat ni Toyang ang lahat ng sikreto mo. Na hindi ka totoong eredera. Subukan mo! Ilalaglag din kita. Pareho tayong makukulong. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Hindi na ako magpapauto sa iyo, Stella. Kikilos na ako para lumabas ang mga sikreto mo. Araw din kayo. Kuya! Kuya, wag mo gawin yan, Kuya, please. Gusto ko makita si ate, Kuya, wag. Anong pinagsasabi mo? Andito ako kasi papakawalan kita. Hindi! Di ako hiniwala sa'yo. Alam ko may plano ka. Mamaya prank lang to eh. Anong prank? Ba't mo ginawa yun, Kuya? Dahil ito'y nararapat. Gusto kong bumawi sa asawa ko. Gusto kong bumawi kay Toyang. Sige na. Umuwi ka na. Ma'am, may hagdanan po. Ingat po. Parang, it's kind of cold. Parang feeling ko nasa mall na tayo, no? Yes, ma'am. Ihanap mo nga ako ng upuan. I wanna rest. Dito po, ma'am. Okay. Dahan-dahan po, ma'am. Pwede na po kayo mo po. Ano, dyan ka pa ba? Iwanan mo nga muna ako. I want my me time. Sige po, ma'am. Lumabas na ang bagong designer bag na hinihintay ko. Oh my gosh. Oh my God. It's the bag that I want. Kailangan makabili na ako today. Baka maubusan ako. Wala namang makakakita sa akin dito. God! Oh, my dream bag! I promise you. Di ba nga? Hindi mo alam yun? Sandali lang ha. Sandali.
Stella to ah. Akala ko ba bulag siya? Bakit naman hindi siya ng bag? Nagpapanggap ka lang lintik ka? Pwes, isusumbong kita kay Papa. Diba? Diba? Kung di ka pa naman tanga, ba't sinalo mo, diba? Tatangahan mo, day. Ano? Sinungaling? Umamin ka na. Kayong dalawa, Papa. ano na namang gulo to? Perfect. Tandahan. Oh, wow, ang galing ng papa ko. Pero mas magaling to. Ito, panoorin mo. Stella, how can you explain this? Hindi ka pala bulag? Oo. O hindi ka nabulag? Tama kayo, Don Enrico. Nakakakita na po ulit si Stella. Bumalik na yung paningin niya ng isang araw lang and in fact, andito po ako para sa kanyang vision therapy. Hindi ba? Pasensya na po kayo, hindi ko po sinabi agad sa inyo dahil gusto ko po sana na matapos muna lahat ng tests for her. Careful. Pasensya na po, Papa. Ngayon ko lang po nasabi. Pero, ang hindi lang po ko makapaniwala ay yung pinagdadaanan ko po, binibigyang mali siya ni Toyang. Oh, ano naman? Anak, ano ba naman kayong dalawa? Hindi talaga matapos-tapos sa pag-aaway niyo. May magandang paraan dyan. Sa reunion natin, ipapakilala na natin sa madlang mundo ang pangalawang heredero. Bakit sa dinami-daming tao sa buong mundo, bakit si Stella pa yung naging kapatid ko? Kailangan ko na bang tanggapin na magiging impyerno na ang buhay ko kasama siya? At habang buhay niya nang papaikutin si Papa? Cindy. Cindy, saan ka ba pumunta? Ba't ang tagal mong nawala? Dahil sa amin ni Stella. Kinidnap namin si Cindy. Kasi ako yung tunay mo kapatid. Yung lakit na palatandaan ni Don Enrico sa nakawala ng anak. Akin yun, ate. Akin yun. Cindy. Ikaw yung tunay kong kapatid. Cindy. Ikaw yung tunay kong kapatid. Kaya pala hindi ko mapaliwanag kung bakit napakagaan ng loob ko sa isa. At si Stella din ang dahilan kung bakit ka na-aksidente. Kaya nagkaroon ka ng amnesia. Kasi ganda. Toyang, kaya ako ginagawa to. Kasi gusto kong bumawi sa lahat ng mga pagkakataon na...
Okay ka na? Toyang! Ate. Toyang! Ma'am Stella, napatay ko na yung asawa ni Randy. Sinira ko yung brake niya. Ngayon, pwede na kayong magkasamang dalawa. Si Randy may kabit. Estela ang pangalan niya. At siya din ang nasa likod ng aksidente na nangyari sa akin. Nawala ko nila. Alala ko lang lahat. Randy. Ang kabit mo si Stella. At si Stella din ang dahilan kung bakit ako na-aksidente. Kaya narinig ko yung tauhan niya. Nakausap niya yun sa telepono. Alala ko na lahat. Randy. Ang kapit mo si Stella. At si Stella din ang dahilan kung bakit ako na-aksidente. Gusto kang ipapatay ni Stella. Kasi gusto niyang mapasa kanya ako. Kahit hindi kanya kakilala. Hindi niya alam kung ano yung kalagayan mo. Kung gaano kang kayaman. Ang gusto lang niya, gawin niya lahat ng magagawa niya sa'yo. Pero huli na lahat, na-aksidente ka na pala. Patawarin mo ko, Toyang. Patawarin mo ko. Ano na ngayon yung plano mo? Sasabihin ba natin to kay Don Enrico? Gusto ko na rin kayo makasama, ate. Kayo ni Papa. Gusto ko na kayong makilala. Oo, slowly. Ako nung tiis na lang, ha? Tingtiis na lang. Matalino si Stella. Kailangan natin planuhin lahat ng mabuti, okay? Kailangan sakyan natin lahat ng palabas niya para makachempo tayo ng tama. Yan yung gagawin natin. Sa reunion, doon natin sasabihin. Doon natin sasabihin lahat ng totoo. Toyang, sabihin mo lang sa akin kung anong maitutulong ko. Makabawi man lang ako sa inyong dalawa ni Cindy. Kasalanan ko naman lahat eh. Kung pwede ko lang ibalik lahat. Hindi ko magagawa sa'yo, Toyang yun. Patawarin mo ako. Patawarin mo ko, Toyang. Huwag ka nang mangamba, nandito lang ako. Randy, kung talagang nagsisisi ka, gusto mong bumawi sa akin, tulungan mo ako. Kumuha tayo ng maraming ebidensya. Ebidensya laban kay Stella. Ilalabas natin ito sa tamang panahon. Toyang, kahit ano pa yan, gagawin ko para sa'yo. Kahit pa lumayo, maghihintay lang ako. Kailangan kita sa puso. Sure, Papa. Marvin! Dito pala yung mga cousins ko. Hi, Papa. Maupo na kayo. Sige na, please, sit down. And
have dinner. Toyang, tuwang-tuwa naman ako sa'yo. Please bumalik ka. Nandito. Nag-a-attend ka ng ating reunion. Yes, Papa. Kasi nataugan na ho ako. That is nice. Actually, mamaya may regalo po ako sa kapatid ko. Oh, that's good. Ala, maiwan ko muna kayo, ha? Yes, Papa. Ang kapal naman ng mukha mo, Toyang. Para i-upstage ako sa party na to. Stella naman, kasalanan ko bang pandak ka? Ba't di mo nalang tanggapin na mas maganda at sexy talaga ako kaysa sa'yo? Excuse me? Gano'n mo nga yung suot mo? Total, sanay ka naman na ibalandra yung katawan mo. Ba't hindi ko ang magkubad? Kasi ang ahas, kahit anong suoting mamahaling mga damit at mamahaling alahas, ahas pa din. Sige lang, Estela, enjoyin mo tong party na to dahil para talaga to sa'yo. Linano namin to ni Randy at ni Cindy para malaman na ng lahat kung ano ang katotohanan dahil tapos na ang palabas mo. As my daughter, I am bequeathing to you part of my wealth. Ibibigay ko sa iyo, Stella. And that is to make up for lost time. Papa! Itigil mo yan. May dapat kang malaman. Ano na naman ba, Toyang? Umiiral na naman ba yung pagiging inggitera mo? Toyang, please. I'm doing something for your sister. Una sa lahat, hindi ako naiinggit sa'yo. Papa, okay na okay sa akin kung ipapamahal na mo lahat ng mga yaman mo sa kapatid ko. Eh, ang tanong, si Estela ba ang nawawala mong anak? Anong ibig mong sabihin? Papa, oras na para malaman mo kung sino talaga ang nawawala kong kapatid at ang tunay mong anak. Walang iba kundi si Cindy. Si Cindy ang nawawala mong anak. Cindy? Cindy? Buhay ka? Papa, oras na para malaman mo kung sino talaga ang nawawala kong kapatid at ang tunay mong anak. Walang iba kundi si Cindy. Buhay ka? This is absurd! Kalokohan to! Paano kung magiging anak yung nurse na yan, Papa? Nag-positive tayo sa DNA test! Totoo lahat ng sinasabi ni Toyang. At narito ang pruweba. Don Enrico. Si Doc J, na pinagkatiwalaan mong doktor, may relasyon silang dalawa ni Estela. At sila din ang nagpeke ng DNA test. At ito naman taba na to. Siya ang inutusan ni Estela para ipapatay si Toyang. Para palabasing aksidente ang nangyari. At ito ang totoong DNA test na nagsasabing hindi kita kapatid. Opo, yung totoong may-ari no takit pendant na pinakita sa inyo ni Stella. Nagtangkaan niya rin po yung buhay ko. Ligtas na po ni Kuya Ran.
Ako po yung totoong may-ari ng pocket pendant na pinakita sa inyo ni Stella. Nagtangkaan niya rin po yung buhay ko. Stella! Ito pala ang sinasabi nila. Tell me that all of their saying is lies. So tama sila. Niloloko mo lang pala talaga ako. Pinaiikot mo ang utak ko. I'm sorry. I'm sorry. Hindi mo sa akin ngayon ang totoo. Tama ba ang sinasabi nila? Na isa kang gagong doktor? Ano? Tobo! Stella! Oh! Tinatawag kita! Papa, pirmahan mo na yung kontrata. Stop calling me Papa! Hindi kita anak! Demonyita ka pala, no? Wala kang kasing sama. Sisiguraduhin ko na ikaw at ang mga kasabwat mo mabubulo kayo sa kulungan. Lumapit kayo! Giginitan ko na parang manok tong babaeng to! Sige! Lumapit kayo! Giginitan ko na parang manok tong babaeng to! Ha? Sige! Ikaw! Ikaw na hayop ka! Pineso-peso mo pa ako kanina! At ikaw! Iirita ako sa mukha mo! Ang kamukha mo tong babaeng to! Bitiwan mo yung anak ko at bitawan mo ang hawak mo! Stella, maawa ka sa ate Toyang ko. Tumahimik ka! Walang magiging masaya sa pamilya nyo! Kasalanan mo to! Hayop ka! Patayin mo pa asawa ko, ha? Ano ba inaantay nyo? Kunin nyo yan! Bitawan mo ako! Eden! Kasalanan mo lahat to! Papatayin kita! Eden! Kasalanan mo lahat to! Papatayin kita! Tawad mo ako! Ilayo nyo na yan! Randy! Randy, huwag kang bibigay yan. Randy, huwag kang bibigay. Randy, huwag kang bibigay! Randy, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Mahal na mahal kita, Toyang. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakamali ko sa'yo. Kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan natin, babawi ako sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Grande! Grande! Grande!
Shirley! Shirley! Tumawag na ambulansya! Ano sa amin? Sige mo! Anak, don't you think it's time to let go? Time to give it up? 1 taon na ang comatose si Randy. Si Stella at saka si Pakji, nakulong na habang buhay. Sa huli naman, umawi naman si Kuya Randy sa lahat ng kasalanan niya, totoo yan. Randy, mahal. Tawarin mo ako, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Tawarin mo ako, ha? Tawarin mo ako, ha? Tawarin mo ako, ha? Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Tawarin mo ako, ha? Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Dok! Toyang, Mahal. anong nangyari? It's a miracle! Alam mo bang 1 taon ka ng comatose? Matapos ka mabaril. I-off na nga dapat ni Doc yung life support mo, kuya. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. At nagising ako dahil sa halik mo. Pwede ba bang isa pa? Dito. Aray ko. Mahal? Mahal? Mahal, halikan ulit kita. Mahal, sorry. Mahal? Uy. Mahal. Joke lang. Parang gago ka naman eh. Makakapagbiro pa ng ganyan eh. Toyang. Alam ko nung nagalit ka pa rin sa akin. At hindi mo pa rin ako napapatawad. Hindi ko pala nasagot yung tanong mo. Kasi bigla ka na kagad nawala ng malay. Oo, Randy. Oo, mahal. Pinapatawad na kita. Nandito lang ako. Salamat. Dito sa tabi mo. Kahit pa lumayo. Toyang. Mahal. Maghihintay lang
Pwede bang pa-request? Kahit ano. Hababin mo nga akong madiin. Biro.